Nagtiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na malapit nang masugpo ang violent extremism sa bansa dahil sa patuloy na pagtugis ng militar sa grupong Abu Sayyaf na isang ISIS-inspired terrorist group. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi na muling makapananaig ang ISIS saan mang dako ng Pilipinas. Matatanda ang nakubkob ng 5 buwan ng Islamic State-linked militants ang Marawi City noong taong 2017 dahilan upang masalanta ang syudad. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag nang dumalaw ito sa Hulo-Sulu kahapon, kaalinsabay ng paggunita sa araw ng kagitingan. I am especially pleased with our military's recent accomplishments against the Abu Sayyaf group. Your efforts have brought us even closer to our ultimate objective of totally crushing the violent extremism at its roots. With this, I can confidently declare that ISIS will never gain foothold anywhere in the Philippines. Patuloy namang tiniyak ng punong ehekutibo ang ayuda ng pamahalaan para sa mga sundalo. Ipagpapatuloy din sa ilalim ng kanyang administrasyon ang modernisasyon ng hukbong sandahan ng Pilipinas. I will continue to release 500 more and 500 more millions to my soldiers to do something for their country. Do not worry, I have 3 years. I will see to it that you will have funds when you retire and that your children under schooling will be assured even if we are no longer there, either by natural or by any other means of saying goodbye to this world. Huwag kayong sagot, I have your back covered. Bukod dito, nagpahiwatig din si Pangulong Duterte na muli siyang magtatalaga ng mga dating military officials sa pwesto. Itinanggi naman ng Pangulo na pinalalakas niya ang sarili sa militar. Hindi ako sabihin na napalakas ko ang sarili ko sa military because I do not need that. The people elected me. But I have a special fondness for the military for being fundamentally honest at industrious. Ano lang ako sa bureaucracy because I have met several failures, pati hindi mo mautusan ng matino. Puro korupsyon. Kaya as you would see, the next few officials coming in would be military guys. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.